What's up guys? So for this video is magtuturo tayo guys no paano mag-print ng t-shirt using dark transfer paper na design. So bago tayo mag-print, so kailangan muna natin mag-layout ng design sa ating computer. So ito na yung design natin. So ready to print na siya. So gagamitin natin ngayong materials is yung dark transfer paper na printing no para sa ating t-shirt. So print na natin yung ating design. So yung ano natin is 3G Jet, yung brand ng ating dark transfer paper. So naturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-print gamit yung dark transfer paper no. So ito yung design natin. So meron na tayong design, naka-layout, nasa words. So itong size na ito guys is A4 size. So pinagkasya lang natin yung circle na design. And then after natin nitong ma-layout, so piprint na natin sa guys sa ating printer na A4 printer din. So, ito yung ating A4 printer na gamit natin nito is pigment ink para sa ating dark transfer paper. So print na natin guys, ito yung ating design, and then print natin dito sa ating printer. And then after natin ma-print is kakat natin yung design bago natin siya i-press doon sa ating head press machine. So let's go. So yan guys, so print na natin sa ating printer na L121 na A4 size. So gamit natin is yung ating dark transfer paper. So ito yung design niya. So dapat pigment ink yung gagamitin natin pag nag-print tayo ng design sa ating dark transfer paper para doon sa ating t-shirt na pagpiprintahan. So ito na yung design niya, kita natin. So after natin ito ma-print guys, so ikakat lang natin yung design, tapos tatanggalan natin siya ng itong sa likod yung nakikita natin. Tatanggalin lang natin yan bago natin siya i-press doon sa ating head press machine. Kasi pag hindi natin ito tinanggal, hindi siya didikit pag mayroon siyang papel sa likod. Kailangan natin siyang i-remove yung may nakalagay na 3G. So ito na siya guys, yung ating print. Ito yung ilalagay natin sa ating t-shirt. So ito yung tinatawag na dark transfer paper guys na A4 size. Yan, ito yun. So punta na tayo dun sa ating cutting. Let's go. So yan guys, for cutting na tayo. Ito na yung ating design. So na-print na natin yung gamit yung ating printer na pigment. So ito yung ating A4 size design sa dark transfer paper. So kakat na natin to guys no. So kung wala kayong cutter plotter, pwede naman siyang i-manual cut gamit yung ating gunting. Ito yung ating gunting guys. So, pero depende pa rin sa design. Ito kasi is circle lang naman yung design. So, kaya siyang i-cut ng manual gamit yung gunting. So, nasa atin na rin yun kung paano natin siya i-cut. So, yun lang. I-cut natin bago natin siya i-print dun sa ating t-shirt. So, cut na natin guys. Let's go. So, yun guys. Tapos na tayong mag-cut. So, ito na yung result. Na-cut na natin siya. Circle. Yan yung mga design natin. So manual cut yung ginamit natin guys kasi madali lang naman siyang i-cut kasi nga bilog lang yung design. And then after nito guys, kailangan nating matanggal yung pinaka-papel sa likod. Yan. Bago natin siya doon ilagay sa t-shirt. So need natin siyang tanggalin yung ano guys. Madali lang naman siyang tanggalin. Pwede naman gamit lang natin yung aning kuko. So ano yun lang natin pag pwede na siyang tanggalin. So basic lang. Pag natanggal na natin, lagyan na natin doon sa t-shirt and then head press na natin guys. Let's go, tanggalin muna natin yung papel. So yun guys, natanggal na natin yung papel sa likod ng ating dark transfer paper. So ito na yung result guys. Ayan. So makikita nyo, medyo malambot na siya. Ayan. I-compare nyo dun sa yung hindi pa natanggalan ng papel. Ayan, yung sa backing niya sa likod ng stickers natin. Ayan. Ito yung dati, yung wala pang, hindi pa natanggal yung sa likod na papel. Tapos ito naman yung natanggal na siya guys. So yan is ready to na siya. Pwede natin siyang ilagay sa t-shirt dyan. And then i-press lang natin gamit yung ating machine.
So mamaya papakita ko sa inyo guys yung settings ko sa aking head press para sa ating t-shirt gamit yung ating dark transfer paper. So reminders guys, no, dapat matanggal niyo yung papel na to, yung backing sa likod. Kasi pag hindi nyo to tinanggal guys, ilalagay nyo dun mismo, dyan. Tapos i-hit press nyo, hindi siya didikit. Hindi didikit yung ating print guys, yung ating design. So hindi natin tanggalin yung ating backing dito sa likod. So yun guys, piprint na natin yung ating t-shirt. Let's go. So again guys, itong dark transfer paper, itong ganitong klaseng design, yan. Marami to guys sa Shopee, pwede kayo dun mag-order sa Shopee o sa Lazada. So, maraming klaseng dark transfer paper, pero yung ginagamit ko is itong 3G na brand. Ito yung prefer ko na gamitin guys, kasi subok ko na to. No? So, nasa inyo yun kung ano yung gagamitin nyo. Mayroong mas mura nito guys. Ito kasi is medyo mahal-mahal konti yung price. Pero ano naman to guys, grabe yung quality nitong ganitong brand ng dark transfer paper. So, yan. Pwede kayo mag-order sa Shopee. So, yun guys, magpiprint na tayo gamit yung ating head press machine. So, ito na yung design natin na circle lang. Tapos yung t-shirt na gamit natin is active dry. So yun, papainitin muna natin guys yung ating head press bago tayo mag-print. So yun guys, una natin yung ating head press machine. So yung settings ko guys, pag nagpiprint ako ng t-shirt gamit yung aking dark transfer paper, so yung settings ko is yung init is nasa 160 guys, yan 160. Tapos yung timer ko is naka 15 seconds, pero ang ginagawa ko guys, hindi ko siya sinasagad ng 15. So bali nagsiset muna ako ng 5 seconds unang press, tapos yung second press, yung final press is yung 10 seconds. So yun ang ginagawa ko guys. So again, 5 seconds yung unang press and then 10 seconds yung pinaka final press. So yung total pa rin niya is 15 seconds pa rin yung time natin. Tapos yung ating init is 160 guys. So hintayin lang natin na mag 160 yung ating init bago natin i-press. So ito yung ating t-shirt, active dry. So bago natin guys ilagay yung ating design, so i-press muna natin to kahit mga siguro mga 2 to 3 seconds para mawala yung guys, yung mga moistures na dito. Yan, press muna natin. Maya-maya pag medyo mainit na yung ating machine. So hintayin lang natin. So may iba-iba kasing guys, meron kasing iba-ibang settings, no? Depende naman sa nagpi-print ng t-shirt. Pero yung sa akin, yung prefer ko is 160 by 15 seconds. Yung iba kasi 175 or 150 lang. So depende naman, pero yung sa akin is 160 by 15. Yung iba naman nagpi-press sila, yung lang sila, bali 15 seconds, pero isang lang sila, isang press lang. Yung ginagawa ko guys is unang press is 5 and then final press is 10 seconds. So yun, depende naman doon sa gumagawa, pero same result pa rin yan guys. Ito kasi is nasanayan ko na 2 beses ko sa ipipress pag dark transfer paper yung gamit. So hintayin lang natin guys na mag 160 yung ating init ng ating head press machine. So yun, sa mga guys, sa mga baguhan lang sa printing ng t-shirt, much better na meron kayong ganito. Ito yung panukat guys, para hindi tabingi yung t-shirt printing natin, yung design. So meron siyang pang adult. Ito ay pang adult kasi malaki yung size. So ito yung center niya. Ito kasi guys, guide natin, no, para hindi tabingi yung design natin. Tapos meron din siyang pang youth, yan, youth, meron din pang toddler, and yun sa maliliit, pang baby, infant. So meron to guys sa Shopee, mura lang naman tong ating roller guide para sa t-shirt printing. So ito yung sample guys, lagay natin yung design para hindi siya tabingi, no. So lagay natin yung roller guide. Yan, roller guide, center natin, yan, may nakalagay namang center. Tapos yung design natin na circle. Yan. So dito pa lang guys, makikita na natin kung tabingi yung ating design. So kailangan level, no, may level siya. So pa yung sa mga yung sa mga expert na talaga, wala na, easy na lang sa kanila to, kahit walang ganito, okay na sa kanila kasi kalkulado na nila guys yung distance at saka yung level ng design.
Pero yun sa mga beginners, much better na gumamit kayo ng ganito. Yung ganito, mura lang to sa Shopee guys. Mabibiling ko sa 200 lang, mahigit. So what time na? Okay, ano siya guys, so 113. So hintayin lang natin na mag 160. So yan guys, naka ano na siya, 128, 130. So pwede natin siyang i-press ng 2 to 3 seconds. Press lang natin 1, 2, 3 and then up. So yan, makikita natin guys, so di ba? Medyo ano na yung ating t-shirt. Wala na yung mga ano dito, yung medyo mga kulubot-kulubot sa t-shirt niya. And then yan, pwede natin siyang lagyan ng ating design. So pag dating ng 160 dito, so press na natin yung ating headpress sa design. So ayan, lagay natin yung ating roller guide. Okay, para level siya. So yun guys, nasa ano na siya, 157 yung degree niya. So lagay na natin yung ating design. So ito na yung design natin. Yan. So pag tingin nyo guys na naka-center na siya, i-remove nyo lang yung roller. Yan, tapos lagay nyo sa center ng ating headpress. Yan. So yun guys is 159. So first press natin guys is 5 seconds. So hintayin natin mag 160. So nagbi-blink na, okay na yan guys, 160 na yan. So press natin, first press 5 seconds guys, 5 seconds. So 5, 4, 3, 2, 1. Up natin guys. And then patayin natin muna yung ating head press. So wag natin muna guys tanggalin yung ano kasi mainit. So mababaklas yung ating print. So hintayin natin lumamig. So kung may blower kayo guys, mas maganda i-blower niyo yung ilalim para mag-remove yung ano, mag-separate yung design ng t-shirt natin saka yung ating head press. So ako kasi wala kasi akong tawag nito. Tawag nun? Blower. So gamitan natin ng mahiwagang technique guys. So ito yung first press natin na 5 seconds guys. Tingnan natin. So yun na yung ating first press, 5 seconds. So medyo basa yan. Palamigin lang natin. Kung may blower kayo, mas maganda. So set natin ulit yung ating head press ng 10 seconds guys. 1. Yun, naka-10 na siya. So overall 15 seconds pa rin. And then hit na naman natin siya ng second press, final press, 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So 0. Pag 0 guys, angat na naman natin. And then off ang ating machine. And then hintayin natin lumamig. So gamitan natin ng mahiwagang hangin sa bibig kasi wala tayong head press. Wala tayong blower. Kasi pag inangat yung guys agad, may tendency na sasama yung natin design. So yun, careful lang tayo kasi ito yung part na to is napakainit guys, kaya careful lang tayo. So ito na yung ating final press, final hit natin. So yun na yung design natin guys. Kita natin ang ganda ng result. So yun guys, 15 seconds. First press natin 5 and then second press is 10 seconds. Pag dark transfer paper yung gagamitin natin guys. So yun, tagtag lang natin para mawala yung niya. So napaka-basic guys pag mag-print tayo ng dark transfer. So ito na guys yung ating final output. Yan. So yun lang guys, no? Again, yung time natin is 160 by 15. And then first press 5 and then second press is 10 seconds. So ito na yung output guys ng ating dark transfer paper design na active dry t-shirt. Yun lang guys, salamat sa panonood, and sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel guys, pa-subscribe na lang para sa ating mga next vlog about printing. Yun lang guys, salamat sa panonood and God bless sa lahat.